Hello guys, good morning. Ito ang ating day 4 ng beach hunting. Day 4 nga ba? Ewan, basta, tara! Hello guys, ngayon ay 10:30 na ng umaga. Bali, nandito na ako sa Laia, Batangas. Dito ako maghahanap ng beach. Wala pa lang ako nakikita, magsasearch pa lang ako. Tumigil lang ako dito sa may mga puno-puno para medyo malamig. Tapos, magsasearch ako ng lugar or beach na pupuntahan natin. Okay, see you! At eto nga yung unang beach na napuntahan ko. Pagkakita ko pa nga lang dito ay na-attract na ako. Bukod sa white sand, ay Malaboracay din yung ganda nito. At dito nga yan sa Laia White Cave Beach Resort. Pero nung nagtanong ako kung pwede ba mag-overnight, ang sabi ni ate hindi daw pwede. Day tour lang daw yung tinatanggap nila. Kaya no choice ako kundi magbiyahe ulit at maghanap na matutuluyan natin ngayong gabi. Habang nasa biyahe nga ako ay nakakaramdam ako ng gutom. At dahil Batangas to, ang pinakamasarap na kainin dito ay ang lomi. Pag lomi Batangas, alaeka, sarap. Medyo na-disappoint nga lang ako ng little bit. Ang expect ko kasi sa lomi at saka yung lagi ko natitikman sa Batangas ay yung lomi na malapot. Pero yung sinerve sa akin, yung lomi na malabnaw. Kaya hindi ko na rin pinakita yung restaurant na kinainan ko. Hindi ko rin naman naubos kaya umalis na lang ako. Pagkagaling nga sa Laia ay nag-drive ulit ako ng kulang-kulang 3 hours siguro. At dito nga ako napunta sa Joaquim Lake Resort. Ito yung resort na tanaw mo yung Taal Lake. At dito ko nga napili magtayo ng tent sa bungad ng lawa. Gustong gusto ko kasi yung view ng pagkagising ko sa umaga, tubig agad yung mabubungad sa akin. Hindi ko alam, ako lang ba? Yung napapakalma ako ng mga alon. Hindi ko alam ang tawag dun eh. Basta ang tawag ko dun, nature therapy. Ang kagandahan dito sa napuntahan ko ay may signal. Yung mga nakaraan kasing beach na napuntahan ko, pahirapan yung mga signal doon, kailangan mo pag gumamit ng piso wifi. Meron din sila dito electricity na unli charge. Meron din silang kitchen na pwede ka magluto at maganda ang daloy ng tubig. Isa pa sa nagustuhan ko rito ay tahimik. Tapos malawak din yung pwede mo pagtayuan ng tent, kahit saan dyan pwede kang pumwesto. Bale, doon sa kabilang side na nakikita nyo, mayroon na nakapwesto na ilang tent siguro. Tapos dito naman sa pinagpwestohan ko, bali pangatlong tent ako. At oo, yes, meron sila mga partner. At habang nagse-set up nga ako ng tent ko, ay lumapit sa akin si ate. Kung pwede daw ba na iisod ko si Captain doon sa may dulo. Kasi meron daw mag-partner na gusto magpwesto dito sa likuran ko. Diyos ko Lord, dalawa na po yung katabi ko mag-partner dito. Ilayo nyo po sana ako sa mga magpa-partner at baka maging taga-picture lang ako dito. At dahil malakas nga tayo kay Lord, ayun, pinagbigyan yung request natin. Hindi na bumalik sa akin si ate, pero nakita ko yung mag-couple na nagtatayo na ng tent doon sa kabilang side. Nung nabigyan ako ng pagkakataon na nakita ko sila naghahakot na, sabi ko, dito na lang po kayo kasi matatapos na rin naman ako. Pagbaba ko ng mga gamit ko, aalisin ko na rin si Captain. At ang sabi nga nila, doon na lang daw sila sa kabilang side kasi may nakita daw sila magandang pwesto. At syempre, okay na okay sa akin yung para hindi naman kayo masakit sa bata. And yes, tapos na ako mag-set up. Yung dalawang tent pala ng katabi ko rito ay mga pulis sila. Mga magko-couple na mga pulis, kaya safe na safe tayo. Dito pala ay dalawa ang choice mo. Pwede kang maligo sa lawa at pwede ka ring maligo sa pool. Pagkatapos kong mag-set up ng tent, ayan, ready na naman akong magmuni-muni. Sa mga camping na ginagawa ko, ito talaga yung pinakang the best part. Tahimik lang at nakaharap ka sa mga alon ng dagat or ilog. At itong lawa, ako nang nagsasabi sa inyo, napakapayapa sa pakiramdam. Yung parang may sarili kang mundo. Sarili mo lang ang iisipin mo at wala kang pakialam sa mga tao. Sariling mundo mo lang yung gagalawan mo. Dito makakapag-isip ka ng ayos, makakapag-edit ka ng tama. May mga kaibigan nga ako na gusto sumama sa mga gala-gala ko. Yun nga lang, nagkakataon na wala silang budget. Masarap naman talagang gumala. Ang mahirap lang ay yung gastos. Yung ibang mga friend ko naman ay may mga asawa na, may mga anak na rin. Ay hindi pala ilan, halos lahat ng mga kaibigan ko ay may mga asawa na at may mga anak na. Kaya yung mga gantong yolo-yolo wala na talaga akong maaya. Masaya naman ang may kasama sa gantong mga camping, pero sa ngayon mas nai-enjoy ko yung mag-isa lang ako. Nung kinagabihan naman ay ganto kapayapa ang paligid. Hindi na nga pala ako nagluto, gawa ng wala na nga pala akong iluluto.
Bali, nag-order na lang ako ng food ko, tapos yun na lang yung kinain ko. Nung bandang gabi na, may mga dumating na grupo ng mga Chinese. Doon sila nagpwesto sa gitna, mga nag-party-party sila. At nung umaga nga, pagkagising ko ay nakita ko sila kuya na namimingwit ng isda. Inaabangan ko nga na makahuli at nang makahingi. Mga 5 AM pa lang siguro ng umaga niyan, kaya hindi pa masyadong sikat yung araw. Eto yung grupo ng Chinese na nag-overnight dito. Parang hindi naman sila natulog, mga nag-inuman lang sila. Hindi rin naman sila maingay kagabi, kaya nakatulog ako ng ayos. Nagkwentuhan lang sila at nakakatuwa yung mga pinag-uusapan nila ay mga naiintindihan ko. Oo, at yun na nga, naging marites ako hanggang sa makatulog. Saktong-sakto ngayon na pwestuhan ko rito kasi kitang-kita yung sunrise. At nagluto na nga pala ako ng almusal ko. Eto na lang yung meron akong almusal, kaya wala na ako bang choice kundi ito ang kakainin ko. Nakakatuwa nga yung mga magkukopol na katabi ko rito sa tent. Kasi simula kagabi, wala silang tigil na mag-alok ng pagkain sa akin. Kagabi kasi nag-barbecue party sila. Ang dami daw nilang pagkain, kaya gusto nilang i-share sa akin. Siyempre gusto ko naman, kaya lang nahihiya ako kasi first time ko lang silang na-meet. Tapos ngayong breakfast, nag-aalok na naman sila. Sabi ko ngayon, okay na po sa akin yung noodles at Milo kasi mabilis naman ako mabusog. Yun nga lang, mabilis din ako magutom. May dala nga pala sila mga pambiwas dito. Hindi naman nila ginagamit yung isa, kaya sabi ko, pahiram ako at magtatry ako mamingwit. Simula kasi kahapon, wala pa sila nahuhuling isda. Pero yung mga nakikita naming mga nasa bangka, ang dami nilang isda, mga tilapia, at saka yung mga isdang kulay orange. Nagbabaka sakali nga kami na may mahuli kami. Nakatikim na kasi ako ng tilapia ng Batangas. Iba yung lasa ng tilapia dito, manamis-namis. At lumusob na nga si kuya dyan kasi may nakita siyang kulambo, yung parang payong. Tapos nung tinignan namin, may laman siyang isda. Pero hindi namin siya pwedeng kunin kasi may-ari nun. Tinignan lang namin at napatunayan namin na marami talagang isda dito. Hindi lang siguro kami type ng isda kaya walang lumalapit sa amin. Tapos, ang laman pa nung kulambo ay yung orange na isda. Sabi nila ate, masarap na uri na isda daw yun. So, totoo lang kung ako yung kukuha ako ng isa doon. At dahil nga mga pulis sila, kaya ayan, binalik na lang nila. Sumubok na lang ulit kami mamingwit, baka sakali. Pero nakailang subok na kami, wala talaga kami nahuli kahit isang maliit. Napagod na rin yung bingwit ko magpabalik-balik kaya tinigil ko na rin. Dito pala sa Waking Lake Resort, hindi daw sila tumatanggap dito ng maraming guests. Ayaw daw nila yung tent itabi-tabi na at maraming tao. Nawawala daw kasi yung pagka-peace of mind ng resort. Yun ang pinakang goal nila na magkaroon ng peace of mind yung mga guests nila. Kung pupunta ka rito ng Sabado at Linggo ay marami daw talagang tao at yung mga walk-in na dumadating pa ay hindi na nila tinatanggap. Kaya mas okay daw kung pupunta kayo dito mag-book kayo online. Meron naman silang Facebook page. I-search nyo lang yung name nila. Nasakto lang talaga na pumunta ako rito ay weekdays kaya maunti lang yung tao. Saktong-sakto to para sa banding ng pamilya. Malawak yung pwedeng paglaruan ng mga bata. Pet friendly din sila. Bukod sa view na makikita mo, mare-refresh yung utak mo. Ngayong araw nga ang check out ka dito, kaya bago ako umalis, naisipan ko muna mag-swimming. Pagkagising ko pala kayo ng umaga, wala pa tong tubig. Every week daw kasi sila naglilinis ng pool. Eto nakakatuwa pag weekdays kayo pupunta. Solo nyo lang magagamit yung pool. Laking tuwa ko talaga nung dito ako napunta. Kasi ang plano ko sa Laia talaga ako mag-i-stay ngayong araw at gabi. Bali, 2 beach pala yung napuntahan ko sa Laia. Ang unang beach is yung parang Boracay sa ganda. Yung pangalawang beach ay hindi ko na sinama dito sa video. Maganda rin naman siya, kaya lang para sa akin medyo pricey yung rate. Pero kung i-compare ko itong Wakim Lake at doon sa pricey na rate, dito pa rin ako sa Wakim Lake kasi mas maganda to, promise. Kung mabibigyan nga uli ako ng pagkakataon, gusto ko uling bumalik dito. Pero sa susunod na balik ko, dapat meron na rin ako nung parang kulambo para naman may huli kaming isda. Nakakatuwa kasi yung makakapag-camping ka tapos makakahuli ka ng isda. Hello guys, ngayon ang ating day 5. Nandito ako sa sa Taal. Ayun, nandito ako sa Taal. Pero ngayong araw ay pan day 5 ko na, nalagalag. Uuwi na ako ng Quezon City. Hinahanap na ako sabi. Kaya bye-bye. Thank you sa panonood sa akin 5 araw na paglalagalag. See you hanggang sa susunod na adventure. Bye!
At bago nga ako umuwi ay naghanap uli ako ng Lomi House. Pero this time bago ako umorder, nagtanong muna ako kung malapot ba yung Lomi nila. Yung kasi yung gusto ko, yung malapot yung Lomi. Diba yun naman talaga yung Lomi ng Batangas, yung malapot. Ewan ko dun sa una ko nakainan, bakit malapnaw yung binigay nila sa akin? At ito na nga, charan! Gantong Lomi yung gusto ko. Yung Lomi kasi sa Manila iba, Lomi din naman siya pero iba talaga sa Batangas. Gusto ko nga mag-take out dito para anytime pwede kong kainin. Pero ang mangyayari naman dito, lalapnaw siya kaya hindi na lang. At pagkatapos ko nga kumain ay umuwi na ako. Unting-unti na lang kasi at mapapalo na ako sa puwit. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video. Bye-bye!